Isang mapagpalang umaga sa ating lahat, mga kapatid ko kay Kristo, mula sa The Solid Rock Morning Devotion. Isang kagalakan na muli tayo ay makapagbulay-bulay sa salita ng Panginoon sa umagang ito. Mga ilang minutong pagbubulay-bulay ng mga salita ng Panginoon upang papurihan at sambahin ang ating Panginoong Hesukristo. Ang ating pong pagbubulay-bulayan ngayong umaga ay matatagpuan sa Efeso, Kabanata 2, talatang 8 hanggang 9. Ito po ang sinasabi. Sapagkat dahil sa gandahang loob ng Diyos, kayo ay naligtas sa pamagitan ng pananampalataya. At ito'y kaloob ng Diyos at hindi mula sa inyong sarili. Hindi ito bunga ng inyong mga gawa, kaya't walang may pagmalaki ang sinuman. Pinagpala na po tayo sa pagkabasa at pagkarinig ng kanyang mga salita. Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, muli, O Diyos, naririto ang iyong mga anak upang ikaw, O Diyos, ay papurihan, sambahin sa magandang umaga na iyong ibinigay sa amin. Maraming salamat, O Diyos, sa isang gabing nagdaan sa aming mga buhay na kami iniingatan mo sa aming pagtulog. Maraming salamat sa muli mong pagising sa amin, sa muli mong pagbibigay ng buhay, ng lakas at ng karunungan. At sa umagang ito, Panginoon, patuloy kong inilalapit sa inyo ang aming mga kaibigan na nasa banig ng karamdaman. Patuloy mo po silang abutin, O Diyos, at pagalingin. Ilayo mo po sila sa anumang mga kapahamakan. Ibalik mo ang lakas na nawala dahil sa mga karamdamang yun, Panginoon. Gayon din po, Panginoon, sa aming mga kaibigan na nagsisihandang pumasok sa kanilang trabaho. Ingatan mo sila sa kanilang pagbabiyahe, Panginoon. Ilayo mo sila sa kapahamakan. Kung sila man ay nagmamaniho ng mga sasakyan nila, O Diyos, bigyan mo sila ng karunungan. Bigyan mo sila ng mahabang pasyensya sa daan. At patuloy mo silang gabayan, Panginoon. At bigyan mo sila ng proteksyon sa kanilang pag-drive, Panginoon. Tulungan mo po ang aming mga kaibigan ito na makarating sila ng maluwalhati sa kanilang mga opisina, sa trabaho, Panginoon. Gayon din po, Panginoon, aming inilalapit sa inyo ang aming mga estudyante na magsisihanda, na magsisipasok sa kanilang paaralan. Sila po'y ingatan mo, Panginoon, lalong-lalo na yung may mga klase ng alas 6 ng umaga. Lord, patuloy mo po silang ingatan. Gisingin mo po sila na sila po ay makapaghanda sa kanilang paglalakbay, pagbabiyahe, patungo sa kanilang paaralan. Maging ang mga guro, Panginoon, ang mga teachers na may pasok ng alas 6 ng umaga, ingatan mo sila, O Diyos, upang sila ay makarating ng eksaktong oras sa kanilang paaralan, Panginoon. Panginoong Diyos, patuloy ko rin tinataas sa inyo ang aming mga kaibigan na nagtatrabaho sa ibang bansa. Patuloy mo silang ingatan. Ilayo mo sila sa mga pagsubok, sa mga tukso sa buhay, Panginoon. Dahil malayo sila sa kanilang mga mahal sa buhay, Panginoon. Nagtiis sila upang mabigyan ng magandang buhay ang kanilang pamilya, Panginoon. Panginoong Hesus, pagpalain mo ang aming bansang Pilipinas, ang mga leaders namin, Panginoon, na mula
sa aming presidente hanggang sa pinakamababang posisyon ng barangay. Patuloy mo po silang ingatan, gabayan sa araw-araw ng kanilang mga ginagawa. Bigyan mo sila ng karunungan, Panginoon, na sa kanilang mga desisyon ay ito'y nakaangkla sa iyong banal na kasulatan, sa iyong kautusan, Panginoon. Kaya dalangin ko, Diyos, ang pagpapala at ibigay mo sa bawat leader ng aming bayan, Panginoon, ng aming bansa. Gayon din po, Diyos, aming ininalapit sa inyo ang aming mga kaibigan na naghahanap ng trabaho. Ito man ay lokal o abroad. Ano ay makasumpong sila ng magandang trabaho sa tulong ng banal na Espiritu upang sila, o Diyos, ay magkaroon ng hanap buhay. Panginoong Hesus, aming naalala ang aming mga kaibigang mga senior citizen. Patuloy mo po ring ingatan ang aming mga senior citizen, Panginoon. Ang mga matatanda ng aming bayan. Sila po'y ingatan mo, bigyan mo sila ng proteksyon sa kanilang buhay, Panginoon. Habang narito pa kami sa mundong ito na patuloy na naglilingkod sa iyong ubasan at sa iyong kapwa, Panginoon, sa aming kapwa, Panginoon. Lord, salamat sa buhay at kalakasan na patuloy mo ipinagkaloob. Proteksyonan mo po ang aming mga matatanda, Panginoon. Ngayon, Jesus, patuloy ko rin itinataas sa inyo ang mga kaibigan namin na nawala ng mga tahanan dahil sila po'y nasunugan, Panginoon. Patuloy mo po silang gabayan, Panginoon, sa araw-araw ng kanilang buhay. Bigyan mo sila ng mga pangangailangan, Panginoon. Ito may mga pagkain, mga gamit, katulad ng damit, Panginoon. Lord, ikaw ang siyang patuloy na maghari sa bawat puso ng mga Pilipino upang sila, o Diyos, ay makatulong sa kanilang kapwa, Panginoon. Kaya sa iyo, binabalik sa iyo namin ang papuri at pasasalamat, Panginoon. Lord, ngayon po patuloy namin inilalapit sa inyo ang aming mga kaibigang naghahanap buhay sa karagatan, ang mga mangingisda. Patuloy mong ingatan sila sa laot ng karagatan, Panginoon, upang hindi po sila mapahamak. Maging ang aming mga kaibigang magsasaka na nagtatanim ng palay, prutas, gulay at iba pa, upang sila, o Diyos, ay makapag-ani ng mga pagkain para sa aming bayan, sa aming mga kapwa Pilipino, Panginoon. Kaya Lord, tulungan mo po, ingatan mo po ang aming mga magsasaka. Naalala namin, Panginoon, ang mga kaibigan namin na nagsiselebrate ng kanilang kaarawan. Pagpalain mo po sila, Panginoon, at bigyan mo sila ng kalakasan sa araw-araw. Maging ang nagsiselebrate ng kanilang wedding anniversary, O Diyos, patuloy mo po silang ingatan. Patuloy mo po silang gabayan, Panginoon. Lord, maraming salamat po sa mga katugunan sa aming mga panalangin. Sa pangalan ni Kristo na aming Diyos at tagapagligtas. Amen. Paano ko ibabahagi ang aking patutuo bilang Kristiyano? Ito po ang pamagat ng ating pagbubulay-bulayan ngayong umaga. Ang isang epektibong patutuo ay nagpapahayag ng inyong sariling karanasan at ng Ebanghelyo ni Kristo upang ang isang tao ay magkaroon ng impormasyon tungkol sa proseso ng kaligtasan. Una, mag-umpisa sa pamagitan ng pagtatala ng mga detalye kung paano ka nagtiwala kay Kristo upang iligtas ka sa iyong mga kasalanan. Makakatulong ang mga sumusunod na tanong. Sino ang nagsabi sa akin ng tungkol kay Kristo? Yan, number 1. Number 2, ano ang mga pangyayari upang pagtiwalaan ko o sampalatayanan si Kristo?
Kailangan ko pinagtiwalaan si Kristo. Kailan ako unang sumampalataya kay Kristo? Paano naging pagpapala sa akin ang aking pananampalataya kay Kristo? Pagkatapos mga kaibigan, isulat mo ang iyong sagot sa mga tanong upang maayos ang maging daloy nito bilang isang kwento. Subukan na maging direkta at maiksi ang patutuo. Bilang layunin, sikapin na paiksiin ang patutuo na maaaring epektibong maibahagi sa loob ng humigit kumulang sa 3 minuto. Tiyakin na may kasamang angkop na talata sa Biblia ang iyong patutuo. Tandaan na ang kasulatan ay makapangyarihan dahil ito ang salita ng Diyos. Bilang halimbawa, dapat na naglalaman ang iyong patutuo ng mga talata na nagsasaysay ng pagkahiwalay ng tao sa Diyos dahil sa kasalanan. Ayon sa Roma 3:23. Ang realisasyon na gugugulin mo ang iyong walang hanggang na hiwalay sa Diyos kung hindi mo tinanggap ang kanyang kapatawaran. Roma, Kabanata 6, talatang 23. Nang pangunawa na ipinadala niya ang kanyang banal na anak na si Jesus upang bayaran ang iyong mga kasalanan. Romans 5:8. At sa huli, ang pagtanggap mo ng kapatawaran sa pamagitan ng pagtitiwala lamang sa pagbabayad na ginawa ni Jesus sa krus ng Kalbaryo para sa iyo at sa aking mga kasalanan. Ayon sa Gawa, Kabanata 16, talatang 31. Bilang isang halimbawa, mga kaibigan, narito ang aking patutuo kung paano ako kay Kristo nagtiwala bilang aking tagapagligtas. Bagamat nakipag-usap ako sa isang pastor nung ako ay isa pang siyang bata at teenager pa lamang na may 3 hanggang 4 na bisis tungkol sa kung paano ako pupunta sa langit kung sakaling bawian ako ng buhay. Hindi ko talaga maunawaan ang Ebanghelyo ni Kristo hanggang ako ay sumapit sa edad na mahigit 20. Sa pagdaan ng ilang taon, mga kaibigan, nagsimula akong magbasa ng Biblia, ang salita ng Diyos. Nakinig sa mga mag-asawa na may konserbatibong turo o tagapagturo ng Biblia sa telebisyon. At nakipagtalakayan ako tungkol sa aking mga narinig sa mga Kristiyano sa aking pinagtatatrabahuan. Sa pamagitan ng mga ito, mga kaibigan, naunawaan ko na ako ay isang makasalanan na hiwalay sa Diyos at karapat-dapat na mahiwalay ng walang hanggan sa Kanya. Ayon ito sa Roma 3:23, sapagkat lahat ay nagkasala at walang sino mang karapat-dapat sa kaluwalhatian ng Diyos. At ayon naman sa Roma 6:23, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Di ba? So, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Naunawaan ko rin na gayon na lamang ang pag-ibig sa akin
ng Diyos na ipanala niya ang kanyang bugtong na anak na si Jesucristo at nagtungo si Jesus sa lupa upang siya ay mamatay para sa akin at sa iyong mga kasalanan at para sa kasalanan ng buong sanglibutan upang ako, ikaw kaibigan, ay mapatawad. At panghuli, naunawaan ko na walang ibang paraan upang maging sapat ang aking kabutihan upang makapunta ako sa langit sa pamagitan ng aking sariling gawa. Sinasabi sa Roma, Kabanata 3, talatang 10, na walang mabuti. Walang mabuti. Wala kahit isa. At idiniklara sa Efeso 2, 8, 9 na ang kaligtasan, mga kaibigan, ang kaligtasan ay walang bayad na kaloob ng Diyos. Kailan ka pa? Kailan mo patanggapin si Kristo bilang iyong Diyos at tagapagligtas? Walang bayad. Hindi na kailangan maghirap ka upang ang kaligtasan ay mapasa iyo, kaibigan. Hindi isang bagay na pinagpapaguran at tinatanggap lamang ito sa pamagitan ng pananampalataya na simpleng pagtitiwala na ang buong puso sa kamatayan, pagkalibing at pagkabuhay na maguli ni Kristo bilang kabayaran sa ating mga kasalanan. Pagkatapos kong maunawaan, mga kaibigan, ang mga katotohanan ito sa kasulatan, nagkaroon ako ng katiyakan na dahil hindi ko kayang iligtas ang aking sarili sa pamagitan ng aking mabubuting gawa, hindi ko rin ito maiwawala dahil ito ay isang walang bayad na kaloob ng Diyos. Napakasarap sa isip at pakiramdam ang dulot ng kaalaman na pinatawad na ako ng Diyos at kakampi ko siya at ninanais niya na ang pinakamaganda para sa akin at para sa iyo, kaibigan. Sa umpisa ng aking buhay na kay Kristo, siya na ang tumira sa aking puso sa pamagitan ng banal na Espiritu Santo at patuloy na pinababanal ako sa pamagitan ng kanyang salita at pagkilos sa aking buhay. Ang kapatawaran ito at ang katiyakan na mayroon ako mula sa Diyos ay maaari ding mapasa iyo, kaibigan. Mapasa iyo kung, kaibigan, magtitiwala ka kay Kristo lamang para sa kapatawaran sa iyong mga kasalanan. Di ba sarap pakinggan kung tayo ay magtiwala sa Diyos, magtiwala sa Kanya at tayo ay Kanyang patatawarin. Tayo po'y manalangin. Marami pong salamat, Panginoon, sa kapatawaran na iyong ibinigay sa amin. Maraming salamat sa mga salitang aming napakinggan, sa aming mga patutuo, sa aming pagkilos dito sa lupa, Panginoon. Tinatanggap ka namin bilang aming Diyos at tagapagligtas. Patawarin mo kami, Panginoon, sa lahat ng aming mga kasalanan. Ikaw, Diyos, ang siyang mag-ari sa aming puso. Panginoon, naway matutunan namin ang magpasalamat sa lahat ng mga bagay na iyong ipinagkaloob sa amin. Ito man ay malaki o maliit.
Ang importante, O Diyos, ito'y agaling sa aming Panginoong Hesukristo na siyang nagligtas sa amin. Panginoong Hesus, nasa iyong mga kamay ang aming pag-asa at ang aming pagtitiis ay magbunga nawa ng kabutihan sa pamagitan ng aming Diyos na tagapagligtas. Pagpalain mo kami lahat, Panginoon, sa araw-araw ng aming mga buhay. Ilayo mo kami sa anumang kapahamakan. Panginoong Hesus, ipinapanalangin namin ang aming mga kaibigan na naliligaw ng landas. Naway matagpuan nila ang liwanag upang tanggapin kanila bilang kanilang Diyos at tagapagligtas, upang sila, O Diyos, ay magkaroon din ng buhay na walang hanggan doon sa langit na iyong tirahan. Pagpalain ka nawa ng Panginoon at ingatan ka. Palinuwa na ginawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa iyo at mahabag sa iyo. Ilingap nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa iyo at ingatan ka. Sa pangalan ni Hesukristo na aming Diyos at tagapagligtas. Amen at amen.